Okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam nyo kung anong napaka-ironic dito? Alam nyo kung anong nakakatawa dito? Itong video po ni Chavit Singson, kahapon pa pala to. Kahapon pa pala tong video ni Chavit Singson na ang dami niya sinasabing kasiraan sa presidente. Ang point dito, wala naman masyadong nakinig. Uy, Oy, mga DDS, walang ya. Pakinggan nyo si Chavit to, mukhang tanga na, oh. Ang dami na sinasabi ng matanda, di nyo pinapakinggan. Tingnan nyo yan, ha? Si Chavit po kasi nasa on denial stage pa po. Akala niya po kasi kung ano man yung nagawa niya kay Erap dati, magagawa niya ulit ngayon. O nakailangan na siya. Nakailang interview na. Nakailang gawa na ng video. Nakailang labas na po sa mainstream media. Tapos kahapon, meron na naman po siya kahapon drama about daw po sa corruption ni PBBM. At ang nakakatawa nga dito, hindi po sinasakyan ng kahit sino, kahit DDS. Wala man lang DDS na nasubakay dito kasi nga po, tanga. Tanga eh. Alam nyo, no? Siguro si Chavit yun sa top 10 kong tao hindi ko dapat paniwalaan. Sa totoo lang. Ayan ha, oh. Ako naalala ko pa nung eleksyon ha. Nung eleksyon 2022. Oh. Ako talaga ayoko kay Chavit. Nung inaway ko si Chavit, madami nagalit sa akin. Dito kayo, di mo ba alam? Si Chavit, loyalista yan, taga Norte yan. Oh. Well, tama pala ako, di ba? Na talagang sinto-sinto pala tong si Chavit. Para palang si ano to eh. Si Sara, no? Malupit pa pala kay Sara to. Sabi dito, my fellow Filipinos, I speak to you today as a Filipino who has dedicated my life to public service. So, putang ina naman tayo. Ay, ba naniniwala ba kayo na inaalay ni Chavit Singson ang kanyang buhay sa public service? Pero mas maganda may video dito. Ito na lang. Reaksyonan natin yung video. Litan lang natin baka makaparate tayo eh. O, tingnan natin to. I speak to you today as a Filipino who has dedicated my life to public service and loved this country too much to stay silent. I once believed our nation was finally rising, only to see corruption pull it back down again. Our people are struggling. Prices are high. Alam nyo, ito talagang problema dito kay Chavit. Tanggalin nga natin to. Ngayon, na pinapalabas kasi ngayon ni Chavit, mas matindi daw po yung corruption ngayon. Ang tanong, totoo ba yun? No? Tinangay natin dito, corruption index. Actually, lagi ko na pinapakita ito eh. Lagi ko na pinapakita ito, mga kababayan. Sana kung makapagsalita itong mga to, akala mo, hindi ko rakot ng panahon ni Digong eh. Ano ba yun? Ito ba yun? Hindi. Tingnan natin ito. Hanapin natin dito. Corruption Index. Philippines. Ano ba yun? Ako naniniwala ako mga kababayan no, na malaki po yung chance na posibleng next year tataas, posibleng gumanda po yung corruption gumanda po yung mag-improve po yung Pilipinas regarding po sa corruption. So parang ito, ano ba yan? Tingnan nyo ito sinasabi ko sa inyo, kala nyo kasi pag sinasabi po namin na nangyari po yung corruption noong panahon ni Digong, na nagsimula yung kultura po na yan, kala nyo kasi wala kaming data. May data po kami mga kababayan, ito po yun. Tingnan nyo Kaya nga ako nung nakita ko nga to, nagkaroon ako ng respeto kay Pinoy eh. So 2013 mga babayan, ang baba ng corruption natin, 94. Ranking to ranking. O 2014, nag-85 na lang. Tapos tumaas po siya mga ka-streeters na panahon po ni Digong talaga, 2021. Diyan po nagsimula po yung corruption at naging kultura na po ito na pilit niya pong binababa ni PBBM. Ngayon, kung sinabi nga po ni Chavit Singson, na mas matindang corruption po ngayong panahon ni PBBM, pahingi ako ng data. Hindi kasi porket na sinabi mo at pakiramdam mo na may corruption na malala ngayon, hindi ibig sabihin nun na totoo yun. Mas maniniwala po kami sa data.
Di ba? Kasi ako, pwede ko sabihin kahit ano, pero kung wala akong data, huwag kayo maniwala sa akin. Di ba? And billions are being lost to corruption. This flood control scandal is the biggest corruption scheme I have witnessed in my entire life, having seen 8 presidents lead this nation. Parang mali. Parang mali. Ngayon, balikan na ngayon natin yung ano. Tingnan ko kung nakabukas pa ako Parang mali ka, Chubby. Tingnan ang data eh. Nangya ka naman, panluloko mo kami. Actually, pinakamalakas po talaga na korupsyon, panahon ni Gloria. Tingnan kung pwede Pwede ba? Pwede. Yan Oh. Tingnan mo, Chabit, tanging data. Buha ka ng ina ka. Sabi ni Chabit, ang pinakamalala daw po na korupsyon na nakita niya sa buong buhay niya, ngayon daw. Tingnan mo to. Anong pinakamataas dyan? Panahon ni Gloria. 2008. Tingnan mo ginawa mo, Chabit. Walang yaka talaga. Nung panahon ni Erap, maganda yung corruption ranking natin. Number 65 tayo nung panahon ni Erap sa korupsyon. Nung pinakailaman mo, nang nag-whistleblower ka, dun po lalong sumama ang korupsyon sa Pilipinas nung si Gloria pa naging presidente. Ayan tumaas po yung korupsyon ni Gloria ng Pilipinas dahil kay Gloria. At malaki ang kinalaman mo doon kasi isa ka sa nagpatanggal kay Erap. Ayan Tingnan nyo ito panahon ni Gloria to 2008 number 141 punta nasa bandang baba talaga tayo. Nung panahon ni Pinoy bumaba siya. Number 85 pinakamababa. Nung panahon ni Digong tumaas ulit. Pero mas malala pa rin po nung panahon ni Gloria. Ngayon kung sasabihin nga po ni Chubby Tingso na ang pinakamalalang korupsyon nangyari ngayon kay PBBM, ito yung data, sampal ko sa mukha mo to, matanda ka na, parang wala ka pa rin alam. Tingnan mo yan, ito ebidensya to. Ko naman. Simple na naman nangyari dito Naninira ka lang. Kasi hindi ka pinagbigyan, ganun lang 'yun. Obvious. Sasabihin mo na ikaw para ka sa public service in the first place, hindi public service ang gusto mo. Meron ka lang gustong pabor na hindi pinaboran. Well-orchestrated scheme created by this administration to exploit the country's national budget for personal gain. The floods have only worsened during Marcos Jr. administration. Why? Because there was never a master plan for flood control. Only bakit kay Digong ba meron? Kay Digong ba meron? May master plan ba kay Digong? Sisihin mo sisihin mo dito si Mark Villar. Meron palang pinasang master plan itong si Babe Singson, hindi po sinunod. scattered projects approved anywhere and everywhere, without coordination, flood mapping studies, or honesty. Worse, our farmers' crops keep getting destroyed because a dike meant to protect the river failed. Family homes continue to be washed away by flash flood, and our children, the poor, and the entire nation is paying this price. The BBM administration has invested ₱500 billion in flood control alone. More than 9,800 flood control projects have been built. But why do the floods keep getting worse? Ano ba to? Outdated ba to? Outdated ba to? Kaya nga naimbestigahan na. Kaya nga may kakasuhan na, di ba? Kaya nga kakasuhan na sila si Jinggoy tsaka si Joel Ayun yan Let us speak Parang nga nagrereklamo siya nang wala siyang alam at hindi siya updated. plainly. Public funds are not released easily. There is a process. Boy naman pala And at the very top of that process sits one man, the President of the Republic of the Philippines. Every year, before Congress sees any line item, the President reviews and approves the National Expenditure Program, the NEP. That is the master plan of where our money will go. Without his signature and approval, it cannot move forward.
Alam nyo, no, contradicting to sinasabi niya eh. Siya din mismo may sabi na yung budget napaka masalimuot na proseso. Sinabi niya naman pala eh. Oh. So ngayon, ang point nila dito ay ito yung narrative ng mga DDS eh. Hindi daw po mangyayari yan kung hindi daw pinirma ni PBBM yung budget deliberation. Ay yung GAA. Well, ikaw sabi tanga-tanga ka talaga, no? Na-explain ko na kanina yan, di ba? Na-explain ko na kanina yan. Na base po sa konstitusyon natin, di ba? Dadaan po talaga sa Kongreso tsaka sa Senado po yung budget. Di ba? From NEP, from DBM, idadaan po ito sa legislative. Gagawa ng batas. Okay. Ngayon, baka sabihin nyo naman, Takayuro, bakit hindi binito? Oh, tandaan nyo matatapos na po yung taon noon, wala pang budget ng Pilipinas. December 2024 na po. Wala pa rin pong budget ng Pilipinas noon. So ilang beses binito ni PBBM yung budget nung nakaraang taon? 3 ata. 3. Oh, yun nga lang kasi mga kababayan, pag insertion po talaga yung umiral po diyan, puta nang gusto mo, yung ganyan kakapal, isa-isay na presidente yan? Hindi, tanggalin na lang po natin yung trabaho ng mga congressman, tsaka ng mga senador, na mag-imbestiga, presidente na lang gagawa. Di ba kaya nga meron tayong sistema eh? So, ang sistema natin mali. Mali ang sistema. Kaya nga, ngayon inaayos. Kaya nga merong Blue Ribbon Committee, kaya nga inaayos. Oh. Nakailang bito si PBBM nun. Medyo tanga talaga yung klaseng logic eh. Na ang may kasalanan si Presidente kasi siya yung pumirma ng GAA. O di mas maganda pala, no? Para ganun pala yung sistema. Huwag na sundin yung konstitusyon. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Tanga ng mga DDS talaga. Tanga talaga ang tatanga. Oo. Okay, continue. Sige, paano ba to? Continue natin. Tanga eh, no? Tatangan ako eh. The Department of Budget and Management, or DBM, then prepares and releases the funds with the President's approval. Nag-explain naman pala The eh. Department of Public Works and Highways, DPWH, who also takes orders from the President, implement the project. These are not independent agencies. They follow the President's direction and instruction. Ha? And when Congress debates the budget and send it back to Malacanang, who signed it into law? The President himself. He approves the General Appropriation Act, or GAA, with full knowledge of its content. So when the Congress and Senate inserted 450 billion in public work funds and Marcos Jr. vetoed only 29 billion, it means he Nakapag-bito pala eh. personally reviewed the remaining 421 billion pesos in infrastructure. It is also means he conferred with his first cousin Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. He also chairs the Cabinet Cluster of Disaster Preparedness and Infrastructure, which means he should be leading the creation of a genuine science-based national flood control plan. He is responsible for the long-term plan of his own Build Better More program. But instead, it has turned into Build More, Waste More. Every major flood project, every rehabilitation program, every large-scale public works, all of it passes through his desk. He reviews every plan and approves every peso. So tell me, Sige. how can anyone say, I don't know? How can he Nangaring pala to eh. Meron ba sinabi si Presidente na I don't know? Oh, kasi kung sinabi ni Presidente na I don't know, edi sana wala ng ICI ngayon. Edi sana wala na pong investigasyon ngayon. Edi sana wala na pong makukulong na senador ngayon kung sabi ni PBBM I don't know. Oh. Kasi mga kababayan, no, ito yung point eh. Ano bang mahirap intindihin doon? 'Di ba? Ano bang mahirap intindihin doon, mga kababayan? Na yung budget po dumaan sa proseso.
Di ba? Presumption of regularities ba tawag doon? O di ba? Duman sa proseso. Siyempre, ikaw bilang presidente, duman sa proseso yan. Di ba? So, anong gagawin natin ito? Ulitin ulit. Well, by the way, mga kababayan, no, malinaw naman po kasi kung anong motivation ni Chavit dito. Tandaan po natin no na itong mga politiko na to, lahat ng kilos ng mga yan palaging may motivation po yan. Oo. Posibleng pwede sa inang bayan, pwedeng sa bansa talaga, para sa bansa natin. Pero malimit po talaga para sa kanilang sariling interest po yan. So ito nabalitaan nga po natin no na ito si Chavit. Ito malamang nabalitaan nyo na rin yan eh. At inamin po ni Chavit yan eh. Na ang pinakarason kung bakit siya nagalit, una nung nasa Japan daw. 'Di ba? Yung sa Japan daw, hindi daw siya pinansin ni BBM, ni presidente. O, ayun ang una. Pangalawa, gusto daw po ni Chavit na i-appoint sa PCSO yung pamangkin niya. Pero hindi daw na-appoint. Well, ang point dito, baka hindi qualified. Baka yung pamangkin mo hindi qualified. And by the way, no, nakailan na pong lapit niyan si Chavit? Nakailang kamag-anak na po nailapit niyan dyan sa PBBM admin para mabigyan ng trabaho. Oh. So ngayon, no, kasi ako talaga, no, hindi ko talaga sasakyan yan eh. Yung sinasabi nila na sangkot si Martin nang walang ebidensya, hindi ko talaga sasakyan yan. Kung makikita ninyo mga ibang kumakasama mga vlogger, sila yon, ako hindi. Kasi tayo po, evidence-based po tayo. Kung may ebidensya po talaga na sangkot si Martin, titirahin natin. Ngayon, ang malino naman po yung intensyon nila eh. Isabit si Martin para isabit din po si PBBM. Ang dali na pa kasing i-connect nun eh. Di ba? Pinsan yan eh. Naalala niyo yung sinabi ni Gutesa? Ayun, medyo disturbing yun na sinabi ni Gutesa. Sabi ni Gutesa, yung peking witness na siya daw po, nagdala daw po ng pera sa bahay daw po ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. So maraming sabit na doon kasi puta, paano ka magbibigay ng pera doon sa lugar na yon? Wala namang bangko doon sa loob ng Forbes Park. Wala namang bangko doon eh. Di ba? Hindi ba may isip ng mga guard doon? Puta, ba't ang daming perang papasok dito? Wala namang bangko sa loob. Di ba? Ang malupit pong sinabi ni Gutesa dito, nakapag-deliver din daw po siya ng pera sa Malacanang Village. Sa bahay daw po ni Martin Romualdez. O, di ba? Kita nyo, di ba? Unti-unti na nila kinokonekta sa presidente. Si Chavit mukhang palpak to kasi nga in the first place, mahina talaga eh. Hindi logical. Di ba? Hindi logical na sa isang tao na magsisiwalat ka ng katarantaduhan na ikaw mismo kasabwat ka. Hindi siya logical. Gano'n ba katanga yung presidente? Na magpapaimbestiga tapos ang ending pala kasabwat pala siya. Gano'n ba siya katanga? Di ba? Oh. So yun mga kababayan, so kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa katarantaduhan nga po ni Chavit Singson? Kayo ba naniniwala ba kayo sa kanya? At ang nakakatawa kasi dito, ngalngal siya ng ngalngal, wala namang pumapansin. Kung meron man, napakakonti. O technically, wala. O. Isipin mo mukha ka ng tanga, Chavit. Isang buwan ka nang nagsasalita. Wala man lang sumusuporta sa'yo. Isipin mo, pumunta siya ng rally, September 21. Imbis na matuwa yung mga tao sa kanya, naghahalit pa yung mga tao sa kanya. Oh. So yan na, so thank you mga kababayan, no. So gusto nilang i-implicate si Romualdez kasi madaling i-indicate kay PBBM. Totoo yun, di ba? Ayun yun eh. Ganun na makadali yun eh. So yun mga kasnitors, so kayo po, doon po masabi nyo nga po dito sa kalokohan nga po ni Chavit. Kayo ba naniniwala ba kayo sa kanya? Kaya na, so pa-comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo siguro bukas.